Hello! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Welcome to the video. Ako si Attorney Rod Vera or Dean Rod Vera at magsasagot tayo ng mga tanong do part 2 para sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Yung part 1 ho, sumagot tayo ng mga 10 tanong at in this video, 10 tanong rin ang sasagot natin. Ngayon, nagpapasalamat ako sa inyo na umabot ng over 250,000 views po ang aking video. Ito yung image ng video at may link. In case di kayo nakanood or you haven't seen it yet, meron tayong link sa description. Okay? Ngayon, yung mga tanong nito ay selected lang kasi halos pare-pareho pa ulit-ulit yung mga tanong. So, kinumbine ko lang yung mga question at siyempre, the answer will be good for all the same or similar questions. Okay? Here we go. Ang first question na isasagot natin sa part 2 in this video ay, lawyer ba kayo? Alam mo, hindi man ako balat sibuyas, pero siyempre, sanay na yung mga abogado kung yung mga tanong na ganyan, hindi na sarcastic, hindi naman nakaka-insulto, pero sanay na po tayo. At nung sa video niya, nag-introduce ako na abogado ako, dean nga ng isang college of law, at nakalagay naman sa profile ko na ako'y abogado. Okay, nasagot ko na yung tanong na yan. Next question po. Ang second question po ay galing kay Nika Henero Minor, 9328. Ang tanong niya pa, sorry Dean, are you explaining an opinion based on the Constitution? Yes po, I am. Ang sagot ko ay opinion base sa ang nakalagay sa Saligang Batas or the 1987 Constitution. Okay? Ngayon, as I said, sinabi ko rin sa part 1, at ikaw siguro may makikilala kang abogado, may kilala kang or kamag-anak, at kahit sino man, pag nagtanong kayo sa abogado, attorney, paano ba to? Attorney, ano nangyari dito? Ano mangyari dito? Anong kaso to? Ang sagot ng attorney na yan ay opinion na rin. At saka, ito sinabi ko nung in part 1 na ang judge, RTC, Court of Appeals, Supreme Court, kapag may decision na yan, nagsusulat sila ng opinion. Kung paano i-apply yung batas sa mga facts, anong nangyari sa kaso. Opinion na rin yun. So, kung tinatanong ko ba ay am I saying an opinion? Yes, but based on the interpretation of the Constitution. Okay? Next question po. Next question is from Maki Quintanar, 7489. You are so detailed on the law regarding the impeachment trial, but you are conveniently silent on the irregularities committed by the Quadcom during their hearing. Okay, magandang tanong ko yan. At ako ay meron rin naman akong mga videos tungkol sa Quadcom regarding contempt and the right to remain silent. Meron akong bibigay link sa baba yung videos na yon. So, that was early or mid-2024. So, at that time, wala pa yung impeachment, pero nagbigay na ako ng opinion indirectly sa mga nangyayari ng Quadcom. Siyempre, sa Quadcom, pag hindi ka gusto yung sagot mo, i-contempt ka, tapos ipipreso ka sa nila. Nagbigay po ako ng opinion tungkol sa mga issues na nakita ko na constitutional dun sa Quadcom. So, yan ang sagot ko kay Maki. Okay? Next question is from Millie Bautista. Din, ano po yung bad things? Ngayon, dun sa unang video ko tungkol sa in-explain ko in English, yung impeachment trial. Sinabi kong bad things with quotation marks kasi po ang mga charges o yung mga accusations, yung allegations po dun sa impeachment complaint ay hindi criminal in nature. Hindi siya pang criminal court. Ito ay technically po, kung hindi siya criminal, ito ay civil. Ngayon, pag may ginawa kang hindi tama, bad things yun. Kaya sinabi kong bad things para sabihin na hindi siya lahat ng allegations kay VP Sara ay only things or acts na hindi criminal. Kaya nga bad things kasi hindi tama. Okay po. Next question po ay galing kay Jess Moore, 1202. So you mean Makalantal and Justice Carpio are wrong?
hindi ko pinasabi yon. Wala akong sinabing mali sila. Ang sinabi ko lang doon sa unang video ay aking opinion. Ngayon, mayroon ng latest opinion si Justice Carpio na pwedeng ituloy yung trial. Basta maski na naka-recess. Kasi hindi pa tapos yung 19th Congress. So, sinasagot ni Attorney Justice Carpio at si Attorney Malcantal ang kanilang opinion on the matter. Para rin ako. So, hindi ko sinasabing mali sila at hindi siguro sila nagsasabi na mali ako. So, pasensya na po. Yan ang aming opinion. Ang next question po ay galing kay Constantino Baguio. The article of impeachment is null and void ab initio. Can we protest against it when the proceedings push through? Okay. Dalawang punto ho yun. No? Ang unang punto ay if the complaint is void. Ibig ng void, hindi siya, walang bisa to, walang legality from the very beginning. Tapos kung yan ay yung impeachment ay considered null and void, pwede ba mag-protest ang tao? Okay. Ito yung scenario po, no? Kapag sinabing void ang complaint, ang pwede na lang magreklamo, ang pwede lang mag-protest ay si VP Sara. Kasi siya ang tao na na-charge o siya ang na-impeach. So yes, pwede mag-protest si VP Sara kapag meron siyang argumento na void or illegal yung impeachment complaint. So that remedy po is pwede or nasa kamay ni VP Sara. Okay? Ang next question po ay kay Johnny Legaspi 7087. Attorney, is there any law in our Constitution specified that when it crossed the present Congress to the next Congress, the impeachment trial will still proceed? Okay. Ngayon, yung saligang batas natin Constitution does not provide any point of law, point of order regarding that scenario. Pero, ang point ko sa video, paulitin ko lang po, is kapag naumpisa na yung trial, pag nagumpisa na yung proseso, hindi siya pwedeng ipigil dahil sa technicality. Dahil yung proseso ng impeachment ay hindi legislative, hindi tungkol sa paggawa o amenda ng isang batas. Sila na yun ay korte. Ngayon, for example po, no, ang Sandigan Bayan po ay isang trial court regarding corrupt officials, allegedly corrupt officials. Ang isang Sandigan Division ay 3 justices. At kapag yung isang judge o isang justice ay nag-retire, nag-resign, 2 na lang. So, syempre, ma-appoint ng bagong justice. So, anong mangyayari sa kaso na pending? Tuloy pa rin po, hindi siya madidismiss. So, ganoon rin po ang by analogy po, by example, pwedeng mangyari yan sa Senate. Pwedeng umpisa na yon sa 23 senators, wala na si Angara, kapag sa July 1 with 12 new senators, or depende kung may na-re-elect, tuloy pa rin yung kaso. Kasi ang kailangan sa saligang batas, the conviction of the impeachment must be by 2/3 of all the senators. Pero hindi nakalagay sa ligang batas na dapat yung 2/3 na yon ay nasa umpisa at hanggang sa end, sa hulihan. Hindi. Nakalagay lang basta magko-convict na or may sentencing na or promulgation of judgment, magde-decide na sila, 2/3 of all the senators. Yan lang po. Next question is from Jose Salvador. 12 senators are they in quorum? Ngayon, alam ko yung sabihin ng question na yan. No? So right now po, we have 12 senators whose term ends in 2028. Ibig sabihin, na-elect sila ng 2022. So 12 ho yun. Tapos yung 12 na yun, the other half po ay either gagraduate or seeking re-elections. Base sa records ng Senate na basa ko doon, ay merong 4 na senator na mag-graduate. Ibig sabihin, hindi na sila pwede tumakbo ulit bilang senador. So, yung 4 na yon, kung meron tayong 12 na senators na walang gagawin hanggang June 2. Dahil hindi sila gagraduate, hindi sila for the re-election, so wala silang gagawin. So those 12 can act as judges. Ngayon, to establish a quorum, you only need 13. So may plus 4 tayo na walang nag-graduate. So technically, we have 16 senators who can sit as, pwede sila maging judges sa impeachment trial ni VP Sara. So technically, pwede magko-quorum. Okay? Next question po from John Peters 3927. What do you say about the statement of Prof. Tikia
that the HOR violated the Constitution that requires 10 days of deliberations as the HOR basis for the decision to file the impeachment or not. Ngayon, tama ho yun. May proseso sa kalingang batas na kailangan may 10 days to file, 10 days to review. Pero meron rin nakalagay sa Constitution under Article 11 na kapag meron isang complaint or resolution that is filed, sabihin natin endorsed, signed by 1/3 of the congressmen, 215, ito yun ay magiging articles of impeachment at the Senate trial will commence therewith. So, may several process po. May 10 days to review, mayroong pa nga dati yung magre-review ang Committee on Justice on form and substance of the impeachment complaint. Hindi kailangan kami yan dahil sabi sa Batas Batas, basta 1/3 ang nag-sign ng complaint o resolution nga lang pwedeng maging article of impeachment. So, they did not violate the Constitution when this impeachment complaint was filed. Again, yun lang po ay aking opinion. Sir, it seems that the fourth impeachment complaint overlaps the first. What is your opinion on this? From Robert Villaruz. Maraming salamat sa tanong mo, Robert. Ngayon, ang House pwedeng tumanggap ng ilan-ilan na impeachment complaint. They can receive 100 complaints. It's up to them po kung ano ang pipili nila para maging articles of impeachment. Ngayon, sabihin natin, na-railroad ba yung fourth impeachment? Sabihin natin, oo. Pero hindi, sa pagka-railroad, hindi naman sabihin na baliwala. Kasi as I said previously po, basta yung verified complaint or resolution is signed by at least 1/3 or 215 congressmen. Yan ang maging articles of impeachment at pwede nang i-transmit sa Senate. So, kung na-railroad man, sabihin natin, oo. Pero, sumunod pa rin sila sa proseso based on the 1/3 filing or endorsement rule. Okay po, maraming salamat for listening to me. Again po, I have all the videos, links in the description below. At again, ito yung lahat ng mga sinabi ko na sa video ito ay opinion lamang at ganun rin ang lahat ng sasabihin ng abogado. Again, ako yung si Attorney Rod Vera, Dean ng isang College of Law ng University of Caloocan City. Maraming salamat. Hi, please do me a favor and smash that like button. It'll help me a lot and it will trigger the YouTube algorithm. Now, if you have not yet, please subscribe to my channel. If you don't, my dog will eat this exam booklet and that student has to repeat his final exam again.